Okay guys, well, I'm very sure naman very familiar kayo lahat dito kay Pura Loca Vega, no? Meron nang lumalabas na isang news dito sa Philippine Drug Updates. Ayon nga sa kanila, we need your help more than ever. Chararat! Pura Loca Vega seeks for financial support as she faces trial this September. Your donations will go to Lucas Family and Transpo Food for their court updates this September. Vega has recently become the center of attention in numerous cities facing the status of persona non grata for her viral drag performance of Ama Namin. For GCash donation, you can scan the QR code below. Guys, when I posted this on my page, imagine nyo, 2,223 laugh emojis. At merong 164 na thumbs up. I don't know exactly ano yung ibig sabihin nila dyan. Pero, yan. 797 ang nag-uusap tungkol dito. At na-share na rin po to ng 119 times. So, sabi ko nga sa caption, akala ko ba wala kang pakialam? Bakit ngayon nag-online news ka na? So, even before natin basahin yung mga comments ng ating mga kababayan, pakinggan natin yung kanyang sinabi. Ito tayo dito sa kanyang video. Ano masasabi ko? Simple lang natin ha. Okay, lahat tayo makasalan. Hindi tayo... Nag-agree ako dyan. Okay, nag-agree. Magre-react tayo dito kay Pura. Perfecto. Tama naman. Yeah, tama naman. Do unto others what you want others to do unto you. Doon ka nagkamali. Diba? Ginagamit mo yung golden rule. Pero hindi mo in-apply sa sarili mo ang golden rule. Tama? Do not do unto others what you do not want others to do unto you. Golden rule lang. Natatawa naman ako dito sa mga nag-a-agree sa kanya. Kung ano man ang nangyayari sa kanya ngayon is in retaliation ng ginawa niyang pambabastos sa dasal na Ama Namin. Ano po yun? Ayun. So, para sa mga ibang lugar na gusto pa mag-persona dyan, dagdagan nyo pa! Ako, sa totoo lang, hindi ko na makita yung essence ng pag-persona non grata sa kanya. In the first place, siya po ay Filipino citizen. And ano nga ba ang magagawa ng pag-declare sa kanya ng persona non grata? Kahit i-persona non grata niyo po siya sa buong Pilipinas. Okay? Kasi pag hindi po siya nakapasok at nakatravel, binaviolate po natin ang kanyang karapatan based po sa ating Constitution under Bill of Rights. Diba? So ano ba ang pinaka-essence ng persona non grata? May mga nagsasabi hindi daw siya welcome sa isang lugar kung saan pre-claim siya or tawag dito, dineclare siya as persona non grata. He's a Filipino. By the way, he is a he than a she. Pakialam po! See? Ngayon, i-apply natin sa iyo dyan sa sinabi mo na wala kang pakialam. Ng church at ng state. Dito pumasok yung kabobohan ni Pura Loca. Meron pong yung separation po ng church at saka ng state. Not because wala pong batas na ginagawa ang simbahan. That doesn't mean na walang mga batas na pumoprotekta sa kanilang mga believers. Diba? So, ganyan, okay. So, ang tatalino ng mga kasama mo dyan. Thank you po.
Well, kung titingnan natin guys yung, okay, balikan natin. Kung titingnan natin guys yung mga comments ng tao dito, medyo lakayan natin para lahat na natin ma-appreciate. Sabi rito ni Roger Moldes, no to Soji Bill. Ayon naman dito kay Hello Everyone sa mga nag-comment na no to Soji Bill, please do refer reading the bill. Ibabalik ko yan sa'yo. Hello Everyone. Basahin mo rin kung ano yung bill, no? Sabi ni Rough Rider, nakakatakot kung may pasa ang Soji Bill, mas sobra pa sa ganyan ang gagawin nila, hindi protektado sila ng batas. Ayon naman kay Herman Mortos, yes, tama ka, lahat tayo makasalanan. Pero sa edad mo, alam mo na siguro ang tama at mali. Sabi naman dito ni Binatang Bukid, dagdagan nyo pa, be careful what you wish for. Diba? Ayon naman dito kay Nico Leandre, okay, no to Soji Bill talaga. Imagine niyo, ilang tao ang nagsasabing na no to Soji Bill. No need na pala ang Soji Bill eh. Exactly. Lahat tayo makasalanan pero sinalo mo lahat, sabi ni Maria Diana. Yan. Sabi naman ni AJ dito, defense mechanism na lang niya yan. Yan. Si M, sabi niya, kunwari unbothered. Anyone you want, I cannot, the audience. Ayon dito kay Joey, I can't believe these people nag-cheer pa. Yes, kahit ako eh. Malala, di ba? O, dagdagan pa daw, be careful what you wish for, sabi ni Berto 27. Ayon naman kay Pau Smith, we all make mistake but only a few are willing to be corrected. Sabi, it's a quote, no, from Bobby Winter. Tingnan naman natin dito guys sa sa ating tawag dito, comment section. So sabi ni Marvin, bigay ko na lang yung barya ko sa badyaw. Ayon naman dito kay Islini Solosod, panindigan mo yan. Sabi ulit ni Marvin, baka part lang din yan ng pagiging artist niya, char. Ayan, the fruit of his act will cost him nothing, ayon kay Batuna Juanita Henon. Ayon naman kay Alison Lobo, mas magandang harapin niya ang mag-isa, panindigan hanggang sa dulo kung ano man ang pinagsasabi niya, patunayan niya na wala siyang ginawang mali. Ayon yan kay Alison. Guys, we have, wow, 600. Sabi ni Aisurena, seriously face it with confidence. Exactly. Tawa tayo dito. Ayon naman kay Bettina Zach Maldita, sana malagpasan niya at matuto siya sa pagsubok niya na binigay sa kanya. Reply tayo, ginusto niya yan. Ayon naman dito kay Ma'am Yolanda Castro Santo, titignan lang niya kung gaano karami ang magsisiptata sa kanya, depende sa marireceive niya na tulong, sa GCash niya. Kaya yung mga naniniwala kay Luca, i-GCash na yan. Exactly. Ayan, tuloy pati pamilya mo nadadami sa kalokohan mo, hingi ka na lang ng tawad, public apology, at aminin mo na naging kasalanan mo. Tapos, sabi yon ni Arthur Salazar. Sa totoo lang, no? Bilib na bilib din naman talaga ako dito kay Puka Luca Vega. Maliban sa hindi siya nag-sorry, gaya nga guys, as you all know by now, no, dalawa na yung kaso na sinampa sa kanya. Yung huli, yung mga ihos, na yung mga mga devotee ng Nazareno. Ang sabi ng mga ihos, humingi lang daw siya ng tawad, no? At wag nang ulitin yung ginawa niya. Patatawarin naman siya at i-atras yung kaso. Pero nung ginawa niya, gumawa siya ng video at pinamumukha niya na wala siyang pakialam. Well then, diba? Then you have the audacity na humingi ka ng tulong through GCash. Tapos pinapasok mo na yung pamilya mo rito.
well, definitely nadadamay ang pamilya mo rito. And I'm very sure everyone, okay, what naman, hindi naman siguro everyone, but most of the people who knows you personally feels the same way yung sentiment ng maraming tao. I'm very sure of that. It's very, very impossible na yung mga taong nakapaligid sa'yo, who personally knows you and your family, okay lang sa ginawa mo. 'Di ba? Sabi ni Edwin Likaya na hutdan na siguro palit og bugas ni bayot. Hindi ko po alam yung ibig sabihin nun. Sabi ni Dino Blanc, may piso ako dito, doon ka na lang karapat-dapat sa mga tao ang piso ko. Yan. Sabi naman dito ni Rovi Diaz, mas madaming nangangailangan ng tulong na mas deserving. Good luck, Lucaret, sa buhay mo. You deserve it. Sabi naman ni Rodel Castillo, pambili na lang niya ng costume yan. Pag tumulong daw. Sabi ni Ricardo Bayugan, di donation bagay sa'yo, abuloy dapat. Ayaw naman dito kay JTB Coins, Gcash number mo daw pura, bibigyan ka ni... Ang dami ng tinag, oh. Wag naman, kabang ibigay nyo, wag, Jeff. Good luck sa kanya, sabi ni Snow Bear. Nagustuhan ko itong naging comment ni Ma'am Gina Besa. Akala ko ba matapang siya at nangahamon pa ng more persona non grata tapos nangihingi ng tulong? Patawa ba siya? Malakas at matapang siyang maghamon? E di harapin niya mag-isa. No? Isa si Ma'am Gina sa mga first few na nag-comment sa atin. And some people call us hypocrite. Sabi dito ni, ito, hindi ko lang ito nabasa. Sabi ni Oneleg, i-decipher natin to. Merrick. Sabi ni Merrick, hindi ako Catholic at hindi rin ako devoto ng Aaron Nazareno, pero what he did from what he called art is very, very disrespectful, lalo na sa mga kababayan nating malalim ang pananampalataya. Sana mag-repent siya at maturuan siya ng aral. You look very young, pero grabe, no? Imagine mo, mas may ano pa, mas may delikadesa pa itong bata kaysa dito kay Pura. Kinemel na Hindi mo deserve yung donation. Even, guys, everybody saying the same thing. Sabi nga rito ni Mama Mita, akala ko ba tigasi siya? Excuse me. Ngayon parang nanlilimos. Kaya sabi ko, akala ko rin. Sabi naman ni Alex Kapuso, shoutout sa iyo kapatid. Could have been avoided kung nag-public apology lang siya, kaso walang paninindigan ang katangahan. Ay hindi niya yan gagawin. So, tingnan natin, may nag-reply. Sabi ni Philip dito at dinagdagan pa ang kalaswaan para sa aming mga Katoliko, Romano, napakalaking dagok ang recall that ang ginawa sa amin at super yabang, sabi ni Manuel Pacheco. Naloka na, sabi ni Sir Ben. Anyway guys, whatever it is na pwede nating sabihin about dito kay Pura Luca Vega. The thing is, ako personally, ito na yung the way I see it, no. Para sa akin, hindi ko na makita yung value ng persona non grata sa kanya. Hindi naman natin ma-implement yan sa kanya. 'Di ba? Hindi mo pwedeng sabihin na hindi ka pwedeng pumasok dito o hindi ka welcome dito. Hindi ka naman papapasukin. 'Di ba? Kasi bina-violate nyo ang kanyang karapatan. No? The other thing is that I would prefer, no? Mas gugustuhin ko, nakasuhan na lang siya ng kasuhan itong mga LGUs na to rather than persona non grata. If you really want him to learn something from this, 'di ba? Patong-patong na kaso ang ibigay niyo sa kanya. Yun lang.
kailangan nyo rin patunayan. So far, ang pagkakaalam ko, Article 201 no, ng RPC ang ikinaso sa kanya ng pareho na nagsampa ng kaso sa kanya. Ang tanong, hanggang saan no, papanindigan ito ni Pura Luca Vega? Sa totoo lang, bilib na bilib din ako sa fighting spirit niya. Bilib na bilib din ako. Wala rin naman talaga ako masabi. Imagine mo, kulang na lang, buong probinsya, no? Karamihan ng probinsya dito sa Pilipinas, i-declare siya as persona non grata na wala namang sense. Tapos dalawa na yung kaso niya. And yet wala siya, pinapakita niya sa inyo, wala siyang pakialam. Ganun siya katigas. Diba? Sana, kung gaano katigas si Pura Luca Vega, ganun din katigas yung mga batas na meron tayo. Kapag may ginawa kang mali, kasi hodang sino ka, kulong ka, o bayad ka ng fines. Ganun lang naman yun eh. Diba? Pili ko nga, pag naging politiko to si Pura Luca Vega, para tong the gay version of PRRD. Diba? Alam mo, Pura, isa lang naman ang kailangan mong gawin eh. Isa lang. Humingi ka ng patawad sa lahat ng tao na saktan. At aminin mo na mali yung ginawa mo. Although hindi naman mag-guarantee na i-atras nila yung mga kaso nila o lilift nila yung pagkakadeclare sa'yo ng persona non grata. Pero, at least, humihi ka ng tawad. Kung hirap na hirap ka dyan, then pangatawanan mo yung mga consequences na darating pa sa'yo. Sabi nga ng iba, be careful what you wish for. Anyway guys, again, maraming salamat sa nakipag-interact dito sa post na to. Doon po sa mga nag-comment. Unfortunately, no, nakakalungkot man, even ako, nakikita ko yung pang-aabusong mangyayari pagka ang SOGI bill ay isa ng batas. Ngayon pa nga lang na wala pang SOGI bill, ganito na yung mga kasama natin sa LGBTQ community. Sana bigyan natin ng rason, no? Ang mga mambabatas natin, ng mga lawmakers natin, why we deserve to have that bill na maging batas. Tutusin, parang mas mukha pa nga na kailangan gumawa ng batas para protektahan ang mga taong nagiging biktima o na-offend ninyo. Diba? Tapos pag may ginawa kayong mali, labas nyo yung homophobic cards ninyo. Pare-pareho lang po tayo pare-pareho lang tayo member ng LGBT. But definitely, hindi tayo pare-pareho ng mga pananaw. Hindi rin tayo pare-pareho ng values. Sabi nga nila, kung gusto kang igalang ng kapwa mo, ipakita mo sa kanila kagalang-galang. Diba? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. I-share din na rin ang video. Definitely, pag-usapan natin sa comment section kung ano ang naiisip niyo. I'll see you in the next video, guys. Bye! Ay, dito pa rin camera.